Simula nga po nang pumasok si Cooper Flagg bilang first overall pick ng Dallas Mavericks, halos lahat ng mga analyst at fans nag-expect siya ang tatanghalin bilang Rookie of the Year. Kaya matapos ngang pumang-apat lamang ito sa pinakahuling inilabas na rookie ladder, marami ngang nadismaya. Mukhang tatalunin nga siya ni VJ Edgecombe pagdating sa Rookie of the Year since mas consistent at mas maganda ang performance nito sa Philadelphia. At isa sa mga itinuturong dahilan ng malamyang performance ni Cooper Flagg ay ang napakalaking pressure at expectation sa kanya. Gusto nga ng mga ito magkaroon agad siya ng napakalalaking numero at hindi nila iniisip na isa pa lamang itong 18 years old player. Hilaw pa rin naman ang galaw nito sa NBA pero sa kabila niyan sinisika pa rin naman niyang magkaroon ng dissenting performance. Nag-average na nga siya ng 13 points a game, 6 rebounds at 3 assists sa kanyang 38% shooting, which is hindi na masama sa kanyang unang taon. Sadyang napakalaki lamang ng expectation sa kanya ng mga fans at analysts kaya lumalabas parati itong nagkakaroon ng masamang laro. Samantala, dito naman, di kagaya ng mga nagdaang taon, kinakaya na ngayon ng Los Angeles Lakers na manalo nang wala ang mga superstar. Hindi na nga sila masyadong dumidepende sa pagkakaroon nila ng mas malalim na lineup. Kaya maging ang mga fans ng Lakers gulat na gulat sa ginagawang ito. Hindi nga sila sanay na nananalo ang team na kulang ang kanilang lineup at out ang majority sa mga key player. At isa sa mga dahilan ay ang napakasolidong chemistry. Matapos lamang nga po ng ilang games, nagamay na ng bawat players ang playing style nila sa tulong ni Coach JJ Redick na siyang gumawa ng paraan para maging komportable ang lahat. Sa sobrang ganda ng chemistry, binansagan pa nga sina Luka, Reeves at Jake LaRavia bilang boy band since pwede nga silang makabuo ng isang boy band group sa kanilang itsura pa lang. Maging ang kanilang head coach dati ng Lakers na si Phil Jackson hindi napigilan ang sarili na mapibilib sa ginagawa ni Coach Redick. Inamin nito sa media na ginagawa nitong estratehiya at adjustment napakaganda. Nagkaroon ito ng iba't ibang game plan kada teams na kanilang makakalaban, which is napaka-epektibo sa pagkakaroon nila ng 3-game win streak. Samantala, pagkatapos na manalo ng Oklahoma City Thunder laban sa Clippers, umangat na sa 8-0 record ang kanilang standing sa West. Sila ang nag-iisang undefeated team ngayon. Kaya isang malaking katanungan, sino nga ba ang unang makakatalo sa kanila? As of right now, hindi pa kompleto ang lineup ng Thunder sa hindi paglalaro ni Jalen Williams, kaya nananatiling beatable ito. Ang kaso, sa sobrang lalim ng lineup, syempre, nakakamanghang performance ni SGA, hirap nga silang talunin. Napatunayan na hindi sila kayang pabagsakin ng mga contender kagaya ng Los Angeles Clippers at maging ang Houston Rockets. At kapag nagpatuloy ang panalo, maaaring makagawa sila ng history at mapantayan ang best record noon ng Golden State na 24-0 sa umpisa. Pero may ilang mga analyst ang nagsabi malabong magawa ito ng Thunder dahil may mga teams pa rin ang kaya silang patumbahin at i-upset. Kayang-kaya rin naman silang talunin ng Portland sa pangalawang game ng back-to-back. Again, alam naman ninyo na maganda ang performance ng mga teams kagaya ng Blazers, Warriors, Lakers at Denver Nuggets. Haharapin nga nila sa back-to-back games ang Golden State at ang Los Angeles Lakers na isa sa dalawang team na pinakamalakas ngayon. Kaya marami ang pagdaraanan ng Thunder ngayong season.